Hingi nga tayo ng update mula sa Bureau of Customs dito sa kanilang napakaraming isda nito pwede pa kayang makain yon. Si Customs Assistant Commissioner Jet Maronilla nasa linya natin. Attorney Jet, magandang morning. Good morning po, Ka Jerry, at good morning po sa lahat ng nanonood. Uy, hinay-hinay sa pag-exercise, Attorney Jet. Alam kong grabe ka kung mag-exercise outdoor. Mainit na ang panahon. Wag mong tsaka yung isang kaibigan mo na matindi ring mag-exercise, Hinay-hinay lang kapag ganitong mainit ang panahon. Okay, Attorney Jet, itong nahuling mga isda, kutakot dito saan ba galing yun? Sa China po. Ito. Mga dokumentong nakuha namin galing po ng China. China? Opo, 200, mahigit 200 million po ang halaga nitong mga isda na to, mga mackerel o mga Mackerel, na nasa 19 containers po. Hindi kaya dito lang din sa West Philippines yan, kaya mabilis na ipasok sa atin, Attorney? Usually po, doon po sa area yan talaga nangingisda, sa medyo doon sa area natin or kaya doon sa medyo international waters. So posibleng dito rin sa West Philippines galing yan, dinala ng China at merong nagdala naman dito. Hindi ho natin pwedeng sabihin hindi, no? Mm-hmm. Maaari din naman sa medyo international waters malapit doon na pwedeng hinuli ng kanilang barko kaya na-attribute sa kanila. Pero sa lawak ko nun at saka syempre sa nangyayari yan, hindi natin alam kung saan area doon talaga nila nakuha yan. Pero yung mga mangingisda ho natin, doon din nakakakuha. 19 na container vans daw yan na tinangkang ipuslit. Nakakulong na ba ngayon yung mga may kinalaman sa pagpapasok niyan, Attorney? Meron na pong investigasyon na ginagawa at magkakaroon po na magpa-file po kami ng mga corresponding charges dun sa mga ma-identify namin na mga may kinalaman sa pagpasok nito. Yung bang may kinalaman sa pagpasok niyan dati nang may mga transaksyong ganyan sa customs? Yun po yung tinitingnan namin ngayon, sir, no? Kung ano yung history ng kanilang transaction at kung pareho po yung declaration or kaya may history na pagpasok ng ganyan. Paano ho yun? Kung dati na siyang nagkakapagpasok o baka sa mga nakaraan nakakapagpasok na rin ng ganyan, lalo na yung mga, ano tawag doon, mga consignees niyan, ano ibig sabihin, mabablacklist sila? Ganun ba mangyayari doon? Ngayon pa lang po, revoke na po yung accreditation nila. Tapos magkakaroon po ng backtracking investigation para malaman po kung ano yung mga previous importation nila para makita po kung ano yung deklarasyon, pareho ba, ano ho ba yung maaaring naging pattern. Pwede namang first time yung ginawa to, iba talaga yung pinaparating niya dati. Pwede din naman kung may indikasyon na baka before may mga nagawa na siya. Kasi para makapagpasok ng ganyan, maglakas loob na magpasok ng ganyan, baka may mga kasamahan din kayo dyan sa customs na kausap nun. Parte ho yun na magiging investigasyon po, Jerry, ng aming Customs Intelligence and Investigation Service. Hindi naman ho namin, every time na iniimbestigahan naman ho namin yung ganyang mga insidente, kasama po yung ganyang posibilidad sa tinitingnan ng aming CIS. Ang gaganda nung isda, parang malaki nga lang. Ako mas gusto ko sa galunggong yung medyo maliit, Attorney. Ito medyo malalaki. Pero parang masarap Parang hindi kaya paano to? Susunugin lang ba ito? Itatapon lang? Hindi po. Kami po ay sasangguni sa Department of Agriculture bilang sila naman po ang regulatory agency nito, kung ano po ang maaring gawin dito. Yung huli po namin nahuli na mga gantong isda, sinuri po ng Department of Agriculture nung nakita po nila na fit naman for human consumption, ibig sabihin maaari pong ikonsumo. Dinonate po namin sa DPW sa DSWD para po maipamigay sa DSWD para po maipamigay sa mga mahihirap nating kababayan. So kung ito'y fit pa for human consumption,
ang ay ibibigay, ipapasa sa DSWD, hindi ho ibebenta para sayang may kita rin dito kahit konti kapag kung fit for human consumption pa rin ito, attorney. Opo, isa po sa option yun, sir, no? Either i-auction po namin para po ma-convert natin sa pera at maidagdag dun sa kaban ng ating bayan. Kung hindi naman po, maaari din pong i-suggest ng Department of Agriculture na instead of i-auction, ipamigay na lang po. No? Yun din po yung huling mga naging direction nila. So we will defer, sir, kung ano man po yung magiging recommendation ng Department of Agriculture. Oh. Ito pala January pa, tsaka first week ng February. Ano na ngayon? March na ngayon. Ba't ganun katagal bago nailabas na ganyan? Hindi kaya nabulok na yung loob niyan, attorney? Hindi naman po in-unplug, sir. Kumbaga, na-maintain naman po yung pagkaka-charge nung pagpa-plug nung mga refrigerated containers. So, na-maintain po yung integrity nung opo. Hindi naman po na-unplug. Dagdagan po kasi po yung examination ho talaga ng mga reefer containers medyo hindi po ganun kadalian. Kailangan mo pandalihin yan sa cold storage nila at yung availability ng cold storage nila for examination bago po natin mabuksan. Oo, may nakasaksak pala ito. Naku, lakas sa kuryente niyan, Lalo na kung 11. Okay, at attorney, so kung ganun ang policy ng customs, kung ito'y fit for human consumption pa, may mga nung nakaraan may mga nahuli kayong mga mamahaling sasakyan, yun fit for human use pa rin yun, attorney. Baka naman pwede tayo dyan. Yun ba ipamimigay din ninyo? Meron po kaming mga experience before na yung ibang, may special, may isang utility vehicle, maaaring gamitin ng Philippine Coast Guard, ng Philippine National Police, o kaya ng Armed Forces. Minsan pag nakikita nila, nag-request naman sila na baka maaaring i-donate sa kanila. I-donate. Kung pwede naman po, na-donate naman po. Pero yung hindi naman siguro gagamit. Yung Mercedes na Maybach, Ferrari, Bugatti. Usually ginagawa namin kung hindi po makapagpresenta ng papeles, ino-auction namin. Pero this time around, again, since meron naman po kaming provision sa aming batas, na if you're a buyer in good faith, maaari nyo kung i-avail yung isang revenue with penalties lang, na itama na lang yung inyong pinagbayaran basta tama naman yung naging deklarasyon dito ng pagpasok. Pwede pong i-avail yun ng mga may-ari na ito. Ito, gaganda Ano ba yung sasakyan yung pataas yung bukas ng pintuan na Yuwel? Ayun ang ganda pataas Yan ba yung Ferrari ba yan? Lamborghini ba yan? Naku, so ganun, pwedeng bilhin din nung nag-import. Ganun yata nangyayari, attorney. Sila rin yata ang auction po, bawal niya pong pag auction po yung ginawa natin, hindi na po siya makakapag-participate. Ayun. Pwede po niyang gawin kung siya po yung nakabili, in good faith, nung sasakyan na yun. Tapos, ang makikita namin is just an issue on deficiency duties and taxes. Maaari po siyang mag-avail nung isang remedy, administrative remedy, na bayaran na lang po yung kulang na duties and taxes with some penalty para po malinis yung record ng kanyang sasakyan at makuha ulit ito. So ito, declared na ito na fit for human use, Attorney Jet. Itong mga... susuriin pa po ng DA siguro, Jerry, Susuri po ng DA yan at nasabing... Hindi, itong mga sasakyan. Fit for human use. Very fit for human. Panghuli na lang, yung sigarilyo, nitong nakaraan, may mga nahuling sigarilyo, tapos may mga nagtangkang ibenta raw at ang sabi ni Customs ni Commissioner Bien Rubio, heads will roll. Ano na nangyari doon? May gumulong na nga bang ulo ng tao ng taga-Customs? I think yung deadline po ng Customs Intelligence and Investigation Service namin is ngayong linggo, makapag-submit ng rekomendasyon kay Commissioner Rubio, para po makita kung sino yung kung meron man, mga responsableng tauhan namin dito sa nangyaring ito, or kung sino man yung iba pang responsableng tauhan ng condemnator, or kung sino man hong involved dun sa
supposedly, no, dapat pagsira nitong mga sigarilyo na to, pero apparently, ang nangyari ho, may ilan na nakitang ibinibenta, no. So, ang CIS naman ho namin, in coordination din with the National Bureau of Investigation, kung sino po ang nag-lead nung buy-bust operation itong illicit na sigarilyo na to na nahuli po, no. So, pag nakuha ho ni Commissioner Rubio yung report ng aming CIS within this week, i-expect na po na magkakaroon po ng corresponding na pag-file ng mga kaso at kung meron man ho, no, na responsableng mga tao, maaari po may pagtatanggal sa kanilang mga pwesto. Attorney Jet, salamat sa update. Magandang umaga. Thank you, Kajedi. Good morning po. Attorney Customs Assistant Commissioner Jet Marunilla.